Ngayon po ay tila nakakaranas tayo ng matinding pressure sa crypto market. At isa po sa mga asset na sentro ng atensyon ngayon ay ang Stellar o XLM. Kung ikaw ay isa po sa mga nakabantay sa presyo nito, malamang na napansin mo ang biglaang pag-slip nito sa presyong 0.17167. Kasabay po nito ang pag-breach o paglampas po nito sa ilalim ng kanyang 200-week moving average. Nangyari po ito sa gitna ng matinding anticipation para sa paparating na landmark trial ng DTCC. Yan. Marami po ang nagpapanik. Marami ang nagtatanong kung tapos na ba ang rally para kay Stellar. Pero sa video na ito, pag-uusapan po natin kung bakit ang nangyayaring ito ay maituturing na isang hidden blessing. Hindi natin titignan ang surface level panic, titignan po natin ang structural behavior ng asset na ito at kung bakit ang mga seryosong investors ay maaaring nakakakita ng isang magandang entry point sa gitna ng volatility. Kaya ayan, bakit nga ba nag-sleep itong si XLM sa ilalim ng 200-week moving average? Ayan. Ang 200 moving average po natin dito sa chart ay ito pong kulay red na linya na ito. Ayan, ang ating unang punto ay ang kasalukuyang posisyon po ni Stellar. Gaya po ng nabanggit, si XLM ay bumagsak po sa presyong 0.17167. Para sa mga traders, ang 200-week moving average naman ay hindi lang po basta linya ito. Ito ay isang napakahalagang benchmark para sa long-term health ng isang crypto asset. Kapag ang presyo ay nahulog po sa ilalim nito, natural lang na magkakaroon po ng takot. Ito ay fully erased ang lahat ng momentum na nakita natin noong nakaraang spring. Kaya ayan po ulit, dito sa chart, yan po yung kulay red na linya dito. Yan po ang 200-week moving average. Sa aking pananaw, ang pagbagsak na ito ay hindi bunga ng kahinaan ng teknolohiya ng Stellar, kundi bunga ng market sentiment at short-term profit taking. Nito pong nakaraang May, nagkaroon tayo ng matinding hype dahil sa mga balita tungkol po sa DTCC. Dahil dito, tumaas ng mabilis ang presyo. At ngayon pong June, nakita natin ang kabaligtaran. Ang mga short-term speculators ay nag-lock in ng kanilang profits. Ang tawag natin dito ay cyclical market mechanism. Ang presyo ay naging biktima ng buy the rumor, sell the news cycle. Ang analyst po dito na si Gamza Kanzadev ay tama po sa kanyang obserbasyon na ang nangyayari sa mga exchanges ay tila illogic kung ikukumpara po sa project calendar. Ang pag-drop o pagbagsak ng presyo ay hindi dahil sa nawalan ng silbi ang Stellar, kundi dahil po yan sa paglipat ng capital ng mga traders sa mas safe haven na asset gaya po ng cash o Bitcoin sa gitna ng uncertainty. Pero bilang mga investors, kailangan po nating tanungin, nagbago ba ang fundamental value ng Stellar? At ang sagot po dyan ay hindi. Ang infrastructure na ginagawa nila ay nandyan pa rin. Ang presyo lang ang nagbago at madalas ang presyo ang pinaka-unreliable na indicator ng totoong value ng isang tech project sa short term. Ano naman ang kinalaman ng DTCC sa July 13 launch? Ayan, dito po tayo sa DTCC. Ayan, mas malalim na usapan dito sa DTCC kung saan ay bakit tayo nag-aabang dito. Para po sa mga hindi pamilyar, ang DTCC o ang Depository Trust and Clearing Corporation ay isang higante sa mundo ng clearing. Ang Stellar ang pinili nilang base network para sa kanilang tokenization platform. Ang nakataya po dito ay napakalaki.
ang digitization ng Russell 1000 stocks at saka US Treasury bonds. Kung titingnan natin ito sa perspektibo ng isang institutional investor, ang integration na ito ay isa pong game changer. Hindi po ito mawawala dahil lang sa bumaba ang presyo ng XLM sa loob ng ilang linggo. Ang institution gaya po ng DTCC ay hindi nagpaplano base sa weekly candle ng isang asset. Ang kanilang plano ay nakadisenyo para sa susunod na dekada. Ang punto ko po rito ay kung ikaw ay naniniwala sa long-term utility ni Stellar, ang pagbagsak na ito ay isang discount. Ang mga engineers ay busy po sa pag-configure ng mga blockchain gateways para sa US financial market. Habang sila ay nagtatrabaho, ang mga traders ay abala sa pagpanik. Ang kaibahan ng dalawang grupo ay ang focus. Ang mga developers ay nakafocus po sa value creation habang ang market ay nakafocus naman sa short-term gains. Kung titingnan po natin ang July 13 na schedule, ito ang magsisilbing main trigger. Kung sa tingin mo ay magiging successful ang pilot test, ang kasalukuyang 0.17 na presyo ay maaaring tingnan bilang isang entry window na hindi natin inaasahang magbubukas ulit. Ngayon, isa na bang horizontal anomaly ang XLM trend line? Kung titingnan po natin ang weekly chart ni Stellar dito, makikita po natin ang isang napakakaibang behavior ng 200-week moving average. Mula pa noong kalagitnaan ng taong 2022, ang linyang ito ay nag-evolve sa isang halos perpektong horizontal line. Ayan. Pakalang na linya. Sa loob ng halos 4 na taon, ito ang naging impenetrable resistance. Ibig sabihin, bawat subok ng XLM na lampasan ito, laging may humaharang na presyo. Ang aking pananaw po dito sa horizontal anomaly na ito ay napaka-importante. Ang katotohanan na ang 200-week moving average ay naging flat sa napakahabang panahon ay nagpapakita po ng matinding consolidation. Hindi ito basta-basta market wave. Ito ay isang structural marker. Ang breakout na nangyari noong May ay isa pong mahalagang signal. Bagamat nabigo tayong mag-consolidate sa itaas nito, ang katotohanang na-break natin ito ay nagpapatunay na ang pressure ay nag-shift o nagbago. Kaya para sa akin, ang nakikita nating pag-slip or pagbaba sa ilalim nito ngayon ay isang pagbabalik sa testing phase. Sa trading, madalas po nating makita ang retest ng mga breakout levels. Kung mananatili po tayong malapit sa level na ito, hindi ito sinyalis ng pagkatalo. Ito po ay sinyalis ng market na naghahanap ng support floor. Ang mga nakikinig po, sa aking opinyon, huwag kayong matakot sa linyang ito. Sa halip, bantayan po ninyo kung paano magre-react ang presyo sa susunod na mga araw. Kung hindi po natin mabasag ang support sa mas mababang levels, ito ang magiging basihan po natin sa susunod na malakas na pag-akyat. Ngayon, ano naman ang mga dapat nating bantayan sa mga susunod na araw? Ang mga susunod na araw ay magiging critical po. Sinasabi po sa ating data na kung ang weekly candle ay magsasara ng malalim sa ibaba ng presyong 0.18244, may risk na ang Stellar ay ma-stuck o mag-overhang sa ilalim po ng resistance level na ito. At mas matagal na panahon, mas matagal po siyang maiipit dito. Ang local pullback ay posible pong humantong sa 0.14. Para sa akin, ang 0.14 na price level, kung mangyari man, ay hindi po isang death knell para kay XLM. Ito po ay isang pagkakataon para sa mga investors na wala pa sa market na makapasok sa mas murang presyo. Maraming investors ang naghihintay lang sa sidelines habang tumataas po ang presyo noong May. Ngayong bumaba, ito po ang panahon na dapat po silang maging alerto.
Ang buy the rumor, sell the news mechanism naman ay tapos na. Lahat ng hype noong May ay na-liquidate na sa loob ng 4 na linggo ngayon pong June. Ibig sabihin, ang weak hands ay wala na po sa market. Ang natitira na lang ay ang mga committed na investors at ang mga institution na naghihintay para sa July 13. Kaya sa aking pananaw, ang mga susunod na linggo ay magiging boring para sa mga short-term traders pero magiging napaka-importante para sa mga long-term holders. Kaya wag po kayong magpadala sa emosyon ng daily fluctuations. Ang focus po ay dapat nasa July 13. Kung ang DTCC launch ay maging matagumpay, ang presyong nakikita natin ngayon ay mukhang napakaliit na halaga kumpara sa potensyal ng technology ng Stellar. At ayan sa kabuuan, gusto ko pong ipaalala sa lahat na ang crypto market ay hindi lang tuwid na linya. Ito ay puno ng mga zigzags, fakeouts at matitinding correction. Ang nangyari po kay XLM bago ang June, ngayon pong June ay isang klasikong example ng market correction sa loob ng isang mas malaking trend. Ang gift disguised as a market panic na tinutukoy ng marami ay totoo. Ang katotohanan ng Stellar ay pinili ng DTCC para sa digitization ng US financial assets ay isa pong napakalakas na fundamental factor. Ang presyo po sa exchange ay pwedeng manipulahin ng short-term flows, pero ang integration po sa Wall Street ay hindi. Kaya masasabi ko po ay conduct your own research. Huwag kayo mag-invest dahil lang sa narinig ninyo sa video na ito o sa kahit sinong influencer. Tingnan po ninyo ang charts. Intindihin po ninyo ang DTCC at alamin po ninyo kung saan kayo komportable sa iyong risk, sa inyo pong risk tolerance. Kung sa tingin ninyo ay undervalued itong si Stellar, ang pagbagsak po sa 0.17 na price level ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat tingnan bilang isang strategic opportunity. Sa mundo ng crypto, ang mga taong nakakakita ng opportunity sa gitna ng red candles ay sila po ang mga taong madalas na nakikinabang kapag ang market ay bumalik na sa uptrend. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.